We will be we will be trying to end this Sunday ng month of February still sa panalangin pa rin po tayo. Okay? I will be reading the book of 1 King chapter 18, starting from verse 41 to 46. Before I read that passage, many Christians struggles in prayer. In fact, we don't really understand fully kung ano yung power ng prayer. Most of us, when we are praying, nasubukan niyo na bang manalangin na parang ang langit walang tugon. Okay? And nasubukan niyo na bang nagpray, and then there's no answer. And then you are asking question, parang si Lord, di ata ako napapakinggan. Busy ba siya o what happened, Lord? Parang naiinip tayo. This morning or this afternoon, isi-share ko po sa inyo yung role ng tinatawag po nating patient at saka ng role ng waiting sa panalangin. Para po maunawaan po ninyo na ang prayer mo, hindi porkit wala ka pang nakikita, ay hindi tinutugon ng Panginoon. Okay? So, ngayong araw na ito, ipapakita ko po sa inyo yung kahalagahan nung panalangin natin ng tuloy-tuloy na walang mag-give up. Because I personally believe that I have to teach you how to pray without giving up. Okay, so let me read this passage. Sabi po ng Bible, and Elijah said to Ahab, "Go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." Verse 42, so Ahab went off to eat and drink. But Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. "Go and look toward the sea," he told his servant. And he went up and looked. "There is nothing there," he said. 7 times Elijah said, "Go back." The 7th time the servant reported, "A cloud as small as man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." And meanwhile the sky grew black with clouds, the wind rose, and a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. Dito po sa mga verses na binabasa po natin ito, nakikita po natin dito yung background like this. There was a famine in the land. There was a big news na merong famine sa land. Of course, people are asking question, bakit may famine? Until Ahab, yung Ahab po, ito po yung king na asawa ni Jezebel. Okay? Itong Ahab na to, mayroon siyang relationship kay Elijah as a prophet. Ang prophet po kasi, siya pong is spokesperson ni Lord. So, if you are confused during that time, and you don't know what's happening, you simply ask the prophet what's going on. And the prophet will give you revelation words na galing sa Panginoon. So Ahab recognized Elijah as a prophet of God. Alam nyo, nowadays, hindi na kinikilala yung mga nagre-represent sa Panginoon. Not many people believe on the pastors. Even Christian, di nila pinaniwalaan. Because most of the people today don't believe on God anymore. No. But before I continue, how many among you still believe that there is a God in heaven and here on earth? You still believe that, okay? So when you believe that there is God, I believe God is still speaking today. He is not a silent God. Open niya, nagsasalita ang Panginoon, nangungusap ang Diyos. And He usually use human being like a pastor or like you. Pwede kayong gamitin, Lord, para mag-speak ng words sa mga tao. Apparently, during that time, God is speaking His word through the prophet Elijah. Because God has a mouth, God has a heart, God has a mind. So since merong mind, merong mouth, merong heart ang Lord, si God nag-speak pa rin yan. And He is the same yesterday, today, and forever. Hindi mo pwedeng i-confine si Lord sa luma lang. Sabi ng iba, pag naalala ko, when I met a lot of opposition, when I stand for God, sabi nila, ano ba naman yung pag-iisip mo? Masyadong medieval. Para daw ako, taga-unang panahon. Dapat daw modern. Nakalimutan nila ang Diyos is not a medieval God. Ang Diyos, hindi mo yan makukonfine sa isang panahon lang. Pag sinabi mong ang Diyos nung araw lang, ano ibig sabihin? Hindi siya Diyos. God is the same yesterday, today, and forever.
If God exists in the past, He still exists today, and I tell you, He will still exist until tomorrow, future. Walang katapusan yon. So mali po yung kaisipan ng mga tao na yung Diyos na ito ay wala na ngayon. No, God is still here. Now, because God is relevant today, His Bible, His Word, is still relevant today. Hindi yung totoo na ang Bible panlumang panahon at wala. No. Ang sa totoo lang, kaya ayaw mong tanggapin ang Bible ngayon, kasi ang Bible ngayon, nagsasalita pa rin sa kalokohan mo. Nagsasalita pa rin siya ng maling ginagawa mo. And sometimes, we just want to accept the Bible because they speak good things about us. Pero pag siya nagre-rebuke na, nagko-correct, parang hindi na natin matanggap. No? Lalo na pag sinabi mong ang pag-aasawa ay between man and woman. No, same-sex na ngayon, pwede na ngayon. No, the Bible is still relevant today. So majority of the people who believe on same-sex marriage, pinipilit nila, wala na yung Bible, hindi yan ang basis ng aming, I'm sorry, the Bible is still Bible. Relevant today ito, and I tell you, magkakaroon ito ng tinatawag na social impact kapag binaliwala natin ang Bible. Kasi ang Bible po, siya po yung final authority, siya po yung nagsasabi ng absolute truth. And majority of the people today, ayaw nila ng Bible because ang Bible daw ay isang irrelevant book. Galing pa daw yan sa noong unang panahon. At wala na itong implication sa ating modern life because today is a modern world. So sabi nila, kung noong araw bawal ng mag-asawa ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, ngayon pwede na yan. Kasi yung ugali noon pa yan sa mga naniniwala sa Bible noon. But again, the Bible, sabi ng Bible, this world will pass away, but my word will remain. Okay? So, I'll give you another word, prayer. Majority of the people, prayer, hindi na nila pinapaniwalaan ngayon. Kasi, ang prayer daw is talking to an unknown personality. Ang prayer daw ay pakikipag-usap sa hindi naman totoong kausap. Because God. Because ang modern people today, hindi na sila naniniwala dun sa God. So, hindi na sila naniniwala ngayon sa prayer. So, ang mga tao ngayon, hindi na sila nagpe-pray because hindi na totoo yung God sa kanila. Kasi yung God, pang lumang panahon. Well, the moment you think that on that line na ang Diyos ay lumang panahon, ang Bible at lumang panahon, hindi ako nagtataka, bakit you don't pray? Because prayer is recognizing God. Okay? Prayer is recognizing God. If you're not praying, sign yan na hindi ka na nagre-recognize ng isang supernatural being that we call God in the Bible. So, para po sa akin as a pastor, pinipreach ko po ito na hindi po totoo na wala ng God dahil makabago na ngayon. Sinasabi ko rin na ang Bible ay effective pa rin ngayon, relevant pa rin ngayon. Kasi ang Diyos, hindi siya nawawala sa uso. At higit sa lahat, hindi siya nawawala sa panahon. God is still relevant. Maunawaan mo lang yan pag marami ka ng mamatay o kaya na-aksidente ka, bigla kang tatawag sa Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, pag na-aksidente yan, yung mamatay-matay na, Lord, tulungan mo po ako, gaganon yon. Minsan, ganun ka lang maalala. Pero maunawaan ka pa rin naman ng Diyos, okay? Basta ito mo lang kakalimutan, kahit huwag ka maniwala ngayon, okay lang yun sa akin. Pero pag talagang malapit ka ng mamatay at bingit na, you can call upon the name of the Lord and the Lord will save you, okay? Ganyan lang. Sabi mo sa kanya, malinaw kapatid. Sabi mo sa kanya, malinaw ba kapatid? Sabi mo, tawag lang kay Lord, tawag lang kay Lord. Amen. Sino rito naniniwala pa rin sa prayer? Taas yung kamay. Pambira, marami pa lang naniniwala pa rin dito. So, hindi pa rin kayo naniniwala sa Newsweek, ha? Sino rito naniniwala na may Diyos? Amen? Hindi yung paniniwala lang ni katulad ng Boy Abunda faith, yung mga Vice Ganda faith. Yung faith talaga sa Diyos. Kasi yung mga Abunda faith, mga Vice Ganda faith, ano lang yun? Yung so, alam mo, mahal tayo ng Panginoon. Pero they violate God. So parang hindi ganun faith. Yung totoo, taas yung kamay, nung naniniwala ka, the God of this world named Jesus, not Satan, the God of this world. Because the real God of this world is Jesus Himself. Now, when we said we believe on God, it means we believe on every particular commandment of the Bible, 100%, lahat ng sulat doon, huwag papili-pili lang. May mga ganyan tao yung, alam mo, naniniwala ako sa Bible na to, pero not on that page 312. Ayoko niyang verse na yan. O kaya, ayoko nung, lalo na yung page 6 na yan. Bakit? Ano ba na page 6? And God, di ba, created man and woman. Ayoko ng page na yan. Bakit? Kasi wala niyang kasama yung third sex. Sorry. Kasama sa Bible yung man and woman creation. Tama? Yung wag mong ipilit na na-enjoy yung pangatlo, wala talaga ng pangatlo. Talagang kaya nga sabi nila, therefore we conclude, dahil wala yan dyan, irrelevant yan. Bakit? Ba't may bakla?
ginawa rin kami ni Lord. No. With all due respect sa mga taga-LGBT, I love you. But you cannot twist the word. Ha? No. Whatever the word is telling us, that's the word. And I have no right to change that. I'm a pastor. I have to preach according to the Bible. So I will not allow you to twist my mind just to accommodate what you want. If you are a faithful pastor, you will preach the word, truth, and nothing but the truth. Okay? So, when we look at the Bible, isang malaking issue dyan sa Bible, yung salitang prayer. Ang salitang prayer, hindi yan ituturo ng teacher nyo sa eskwelahan. Sino sa inyo may subject ng the importance of prayer sa inyong engineering subject? Meron? Walang connection, sasabihin ng teacher mo. Okay. Sino sa inyo nagkaroon na the role of prayer in accountancy? May ganon? Walang ganon. Okay, the role of prayer in nursing industry, kunyari. Wala yun. Mapapansin nyo, walang prayer doon sa university subject. Usually, ang prayer tinuturo sa loob ng simbahan. Tinuturo ng nanay mo, tinuturo ng kapwa Christian mo sa'yo. Pero sa university, doon sa intellectual role, sa academic world, hindi kasama ang prayer. No wonder maraming tao ngayon because they were so exposed doon sa academics, wala na sila doon sa tinatawag na spiritual aspect of your life. So, as a pastor, it's my role to preach you the importance of your prayer and what is installed for you inside prayer, understanding. So, let me clarify things patungkol po sa prayer. Kasi po, marami mga Christian ngayon, kung makikita nyo lang, ano yung big role ng prayer sa life mo, I tell you, you will pray. And because you don't fully understand, grasp the truth of the importance of prayer, that's why you find yourself, you are not excited about prayer. In fact, for the last 80 days, more than 80 days now, nagpe-pray tayo dun sa tinatawag natin Rizal Park. Still, hanggang ngayon, almost everybody nagpray na pumunta na ron, ikaw na lang ang wala pa doon. Okay, tinin mo yung katabi mo. Sabi mo, nakapunta ka na ba doon? Sino rito yung nakapunta na sa morning prayer? Kahit at least isa, taas yung kamay. Nakaisa ka na, yung iba di makataas ng kamay. Sabi, tigas talaga ng ulo ko. Well, experience nyo po, masarap po talaga. I'm not condemning you, no? Yung sa mga hindi po nakakapunta, naunawaan ko po kayo, baka hindi nyo pa talaga naunawaan yon, or probably you just simply talagang matamad kang bumangon, o natutulog ka, o nag-i-excuse ka, Lord, di ba Lord, kahit sa, dito naman sa bed ko, makikinig ka sa prayer ko. I don't need to go to Luneta. Hallelujah, Lord. Lord, let me pray here. Lord. Yung mga prayer natin, di ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. Okay, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Alam niyo po ba, paano nagsisimula ang isang panalangin is that when you hear the sound. Tingnan niyo po yung verse 41. Elijah said to Ahab, go and eat and drink, for there is the sound of rain. There is sound of heavy rain. Dito nagsimula, pagdating po ng susunod na verse na yan, verse 42, nagpe-pray na si Elijah. Tingnan niyo verse 42. So Ahab went up to eat and drink, but Elijah climbed to the top of the Mount Carmel. Doon po kasi yung Mount Carmel, may altar doon. Okay? Doon sa Mount Carmel, doon nakipaglaban si Elijah nung sunugan, nung tinatawag ng offering. So he climbed up again on Mount Carmel, and then look at this. He bent down to the ground and put his face between his knees. Yumuko, sinubsob mo ka sa lupa in between his knees. That is prayer. So yung nakikita niyong yumuko, nag-bow down at nag-bend ng kanyang knees, siya ay nananalangin na nung oras na yon. Pero bago siya nag-pray, siyempre dumaan muna doon sa verse 41. Balikan yung verse 41. He prayed because he heard the sound of a heavy rain. Okay? He will not, sometimes you don't pray because you don't see and you don't hear. Now, para sa akin, the sound is so important because when you hear something, it registers something in your heart. Tama. God gave us 2 ears
to hear. This is so important. Hearing is important. Why? Faith comes from hearing, and hearing the Word of God. The Word of God contains God's promise. God's promise, when you hear it, you begin to expect something from God. Promises of God is just like the sound of a heavy rain is coming. Every Christians, you begin to hear, and that is what you need, to constantly hear the Word of God so that a promise may be established in your heart. Now, the problem is this. If you are not a regular student of the Bible, may pagkaka-problem ka dyan. Halimbawa, hindi ka regular mag-devotion, hindi ka regular mag-cell group, hindi ka regular mag-Sunday service like this, you deprive yourself from hearing the sound. Alam niyo ba, pag lagi kayo nagsisimba, nakaupo kayo ngayon, you are hearing the sound right now. You are hearing the preaching of the Word. And that preaching of the Word registers something in your heart that makes it spiritual sound. Do you understand what I'm saying? That is spiritual sound. Faith comes from hearing, and hearing the Word of God. It produces faith that believes on the Word of God. The sound of a heavy rain is a promise of God to Elijah because there was a crisis, drought during that moment. So there is a drought, there is a need of rain, and everybody was freaking out because the animals will die, mostly are dying now. Plants could not grow because wala nang ulan talaga eh. But when Elijah said, I want you, he bowed down, Ahab, you eat and drink because I hear the sound of a heavy rain is coming. I hear the sound, sabi niya. Because Elijah is now believing that rain is coming. Finally, it's coming. There's a drought, but finally, there is, alam niyo ang pinakamahirap sa buhay natin? Nung kayo'y nagkakaproblema, ang problem pa naman, hindi yung kumakatok. Kusa na lang dadating, no? Bigla mo na lang mababala. Ano nangyari? O, kamusta? Check up na stage 3 cancer. Ha? Ano nangyari? High blood. Ha? Ano nangyari? Naku, may diabetic na pa. Ha? Ano nangyari? Tatay mo natanggal sa trabaho. Ha? Nasunog bahay nyo. Ha? Ha? Sino sa inyo napapa? Ha? Wah, hirap talaga niyan. Tama po ba? Well, unfortunately, no one is exempted doon sa mga moment of your life. No? Apparently, there was a moment because there was a dry land already. So, meron silang mga moment. Paano ang mga halaman? Walang water? Walang ulan? So, naman problema sila. But there was a man of God by the name of Elijah said, don't worry, get ready. Heavy rain is coming. I hear the sound. Can you imagine everybody is having the moment and someone is hearing something? Alam niyo, mas madami kasi yung nabibigla, nagkakaroon ng moment. Bihira lang yung meron tinatawag na hearing moments. Sino sa inyo merong nabubuong hearing moments in spite difficulties, problem is taking place in your life? That's a good idea right there. Tama po ba? Alam niyo, masarap pong pakiramdam yung nagkakaroon ng problema sa kapaligiran mo, pero ikaw, alam mo, hey, manda ka, merong magandang mangyayari. Lahat sabi, ang pangit, ano ba to? Ikaw sabi mo, may paparating. May paparating. There's a coming heavy rains. No? Ang sarap kasama ng mga gano'n, no? Yung sa pamilya mo, lahat sila give up, wala na mangyayari, may sakit, walang pera. Ako po, Lord, mamatay na lang sana kami lahat. Yun ang sinasabi ng iba, no? Lord, kunin mo na kami, di ba? Tapos merong isang member ng family, taga Dulos Pork, sabi niya, I hear the sound. I hear the promise of God. Something is coming. Ang sarap sana. Kung may isa lang, sino naniniwala ikaw yung isa na yon? Taas yung kamay. Ako yon, yung isa na yon. Well, everybody is unbelieving, unbelievers sila, not believing, lahat sila, they doubt. Pero ikaw sabi mo, ako na lang, I hear something. Sabi mo nga sa katabi mo, I hear something. Sino rito yung believer ka pa rin sa promise ni Lord? Taas yung kamay, yung naniniwala, meron pangako ang Diyos. Elijah is just like that.
In spite everybody was so worried, they are crying out na wala ng pag-asa because the dry season is there, the drought is there, famine is all around. But there was someone by the name of Elijah who said, hey, get ready, don't worry. There is a coming heavy rain. You know, pag nakadinig ka na may paparating na ulan, di ba, it begins to, hope is birthed again once more in your heart. Alam mo, masarap po magkaroon yan. So parang ganito, ang prayer po mga kapatid, usually, kung titingnan nyo po yung ating binabasang passage na ito, meron itong naitutulong na role, yung prayer, doon sa drought season ng yung life. Ibig sabihin, every Christian must hear the sound. Ibig sabihin, you must hear the promise of God. Thank God sa daily devotion na tinuturo sa atin. Thank God na kasama tayo sa cell. Sino ito nagpapasalamat na may cell group ka? Ha? Thank God na kasama tayo Sunday service. By the way, sino sa inyo nakakaalam na sa Ortigas, meron naman tayong source of promise? Walang iba, yung ating crossover sa Ortigas, crossover sa tinatawag natin Makati. Yung mga place na yun, mga kapatid, yun ang mga place where you receive God's promise. Huwag kayong mawawala doon, get in touch sa crossover sa mga young adult. Yung mga estudyante, meron sila Wild Sons naman. Doon sa place na yun, it's not just for fun, but I tell you, that's the place where you hear God's word is spoken, freely given to us para mag-establish tayo ng promise of God sa ating heart. Alam niyo po, ang ikabubuhay lang natin yung pangako ng Diyos. Kaya tayo still nabubuhay, may pangako ang Diyos. Sa mga dalagang wala pang boyfriend, believe on the promise of God. Amen? Napangiti yung mga dalaga. Amen. Napa-amen sila. Yung mga binata dito na talagang Lord, nahihirapan na siya, still put your hope and put your trust in God. Amen. Yung mga nahihirapan sa sweldo na maliit, nako, manampalataya pa rin sa Panginoon. Amen. By the way, sino rito yung still tuloy-tuloy pa rin ang iyong paniniwala, hindi ka pa rin sumusuko na magiging bahagi ka ng 101st multi-millionaire ng Dulos for Christ? Ay, mahina na yung boses nila. Mukhang nangihina na ang pananampalataya. Sino ulit dito naniniwala, ikaw yung magiging first 1,000 multi-millionaire ng Dulos for Christ? Oy, wag niyo isusuko yan, pangako ng Diyos sa atin yan. Nakita nyo dito, yung iba dito, nagsimula sweldo niya, 10,000, 15,000. Yung iba, naku, 6 digit na, more than 100,000 na, 200,000 na. Bakit? Alam nyo, sa totoo lang, the promise of God will happen. He will fulfill it. Bakit? Oy, yung mga magpapayaman dito, hindi naman para maging big time ka. Ang role niya, kaya ka, i-bless na Lord so that you could become a blessing. Tandaan nyo, no rich people can bless other people kasi mahirap nga siya. Only rich people can help other people. Kasi kung mahirap ka, let's be practical, mahirap. Kaya yung mahirap, huwag ka masatisfy, maniwala ka. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, there is a coming heavy rain of blessing in your life. Tama po ba? You have to believe that. Now, yan po yung unang principle. Bakit ako nananalangin? Because I hear the sound. I hear the sound. We hear the promise of God. Meaning to say, ang unang-una natin gagawin, maglagay ka ng para makapanalangin ka ng matino, maayos, maniwala ka sa mga pangako ng Diyos. Tandaan nyo, no promise, no prayer. Ganyan ang principle niyan. Pag wala kang promise sa puso mo, wala kang ipapanalangin. Ako may anak, 4. Pag sinabi niya, Dad, kailangan ko po nito. Okay, sige, bukas mo na lang kunin sa akin. Matutulog lang yun, kinabukasan, i-claim. Dad, ano yun? Sabi mo, bibigyan mo sa akin. Kailan? Kayo sinabi? Kagabi. Sinabi ko ba? Oo, Dad. Ayun, na-record ko pa, oh. Yung mga anak ko kasi ganyan sa akin humingi. Pag humingi sa akin yun, bago umalis, kukuha mo na ng pangako. Dad, sigurado ka. Promise yan, ha? Oh, promise. Pag ako binalikan nun, ang kiniklaim, hindi niya hihingi sa akin yun. Ano gagawin yun sa akin? Magpe-pray. Dad, nagpe-pray na yun, Dad. Di ba, promise mo sa akin kagabi? Ano yun? Kiklaim ko na ngayon. You know, our prayer is just like that. Alam niyo ba na gano'n ang prayer? That when you pray, you are just claiming what God has promised to you. Ha? Huwag kang magkiklaim na hindi promise ni Lord. Ha? Naintindihan niyo ako? Hindi ka pwedeng mag-pray na hindi kalooban ni Lord. Kahit anong prayer mo, hindi sasagutin yon. Alam niyo ba, may mga tao ngayon, gusto nilang manalangin na imposibleng ibigay ni Lord. Lord, pwede bang gawin mo na akong Iron Man, yung lumilipad? Imposible, walang ganon. Ha? Lord, gawin mo akong Darna. Hindi, walang ganon. Ha? Yan minsan epekto ng kakapanood ng sine. Yung sine, hindi nagbibigay ng tamang pananampalataya. Ha? Hindi. Yung iba sa kakapanood ng TV, nakapanood ng close-up, tsaka yung mga Colgate.
Tapos pag hinahalikan na siya ng mga babae, gusto ko yan. Lord, ba't yung ganun sa close-up? Hindi mo pwedeng gamitin promise yung close-up. Na kapag nag-toothbrush ka, may maghahalik sa'yo. Punta ka sa Bible, kung ano sinabi ng Bible, hindi ng close-up. Kasi pastor, pag nag-close up ako, tsaka parang kissable na ako, hindi nga eh. Lord, in Jesus' name, I close up it in Jesus' name. Hindi nga pwede. Dapat ang prayer mo is based on the Bible. Tama ba mga kapatid? Lord, alam mo naman lalaki ako, pero nangangailangan din ako ng lalaki, Lord. I pray na bigyan mo ako ng lalaki. Lalaki ka nga eh. Hindi mo pwedeng i-claim yun na wala yun sa Bible. You understand what I'm saying here? Tama, if the Bible is the source of God's promise, then based only on God's promise. Tama po ba? So when I make a promise to my child, like Grace or Odi or Naomi, when they ask for something, it's because I promised them. Tama po ba? O anak, mag-aaral ka na ha? O, yes dad. O sige, mag-aaral ka. Sagot ko baon mo araw-araw. Well, that's a promise right there. So araw-araw yan, expect mo, bago pumasok yan, dadaan sa yan. Ting, Dad, good morning. O, pasok na po ako. O sige, pumasok ka na. Ba't pumasok ka na? O sige, Dad. Bakit? Isa, nilalaro ko muna sila because I want to play with them. Ano yun? Dad, baon. Papasok ko na nga, babaon ka pa. Sige na, pumasok ka na lang. Dad, paano kung wala akong panggas sa kotse ko? Oh, binigyan na nga kita ng kotse, ako babibigay sa'yo ng gas. Dad, please. Ano ba yun? You know, nakita ko, very intensify. Sige na, Dad, dalihan mo na. Kukunin ko na yung alam ko, pantalo mo na doon, kukunin ko na yung pera. Anak, don't do that. You know, sometimes we play around, but eventually, I'll give it. Alam nyo, yung joy ng tata, yung nilalaro ko muna siya, hindi ko agad, pag binigay ko agad, wala nang joy. Pero yung makaawa siya, doon ako natutuwa. Minsan ganun tayo sa ating Panginoon. Lord, wala pa. Parang nakikipaglaro siguro yung Lord sa atin. Di ba? Tama po ba? Kasi parang ang sarap ng pakiramdam that you feel you are needed by somebody. Alam niyo ba yun? Pwede ko namang ibigay kagad yung pera tapos na labanan eh. Tapos na, pero alam niyo, yung nag-aagawan kami, doon ako nag-i-enjoy. Kasi I feel yung anak ko, he need me so bad. And then, nag-i-enjoy ako nung bibigay ko ng pera. Nakita mo yung mata ng anak ko, ningning na yung mata. Lalo na si Grace, naku po. Si Ate Grace, pag nilalabas ko ng pera ko, Daddy, thank you. Hawakan pa yung cheeks ko. Alam mo, Dad, yung face mo ngayon, Dad, napakakinis ngayon. Oh, talaga? Dad, I need cash. Sino siya dininiwala si Lord nag-i-enjoy dun sa fellowship moment na yon? Because some of you think prayer is just like asking, demanding. No. The day you pray to God, God is enjoying the fellowship. Alam niyo ba, miss na kayong ni Lord kasi hindi na kayo naglalambing sa Diyos. Naiisip ko yung prayer ko katulad nung nangyayari sa akin sa mga anak ko. Si Daniel, iba pag lumapit sa akin, Dad, pasok na po ako. O bakit? O sige, pumasok ka. Dad, kailangan ko ng pera. Kailangan ko po nung bibili na po ako ng magdagbabayad po ako sa parking. Bibili po ako ng gas. Sabi ko, magbus ka na lang kaya, anak. Mas matipid tayo. Ba't mo pa ako binili ng kotse? Hindi kasi, oo nga, nagkahamali ako eh. Then, bibigyan to tagel, you know. Tuwan-tuwa ako pag nag-uusap kami na. Lalo na nung dumating na si Tracy. Si Tracy, ibang klase yun. Dad, let's go to Mall of Asia. Why? We have to buy toys. Let's buy all the toys. Anong all the toys pinagsasabi mo dyan? Dad, lumapit si Marlon nung isang araw. Sabi sa akin ni Marlon, Dad, Pastor, babayaran na po natin yung pinagawa natin. Magkano ba yon? So kumuha ako ng pera, si Tracy nakatingin. Sabi ni Tracy kay Marlon, why are you getting all the money of my dad? Dad, paano ako? Yung toys ko. Sabi ko sana ako, don't worry. Sige Marlon, kunin mo na yung pera. Si Marlon was laughing because nakita niya si Tracy nakatingin. Why are you getting all my money? All the bills, you giving every bills sa kanya? Kasi binibigay ko kay Marlon yung pera. And Tracy was mad. No. Ayaw niyang ibigay kay Marlon. Kasi kaya niya ibigay, gusto mapunta sa kanya. That's mine. Alam niyo po, nakita ko yung anak ko, bilib na bilib siya sa akin. Yun po ang gustong makita ng Diyos sa atin. Bilib na bilib tayo sa Diyos. Tama po ba?
Sino sa inyo dito yung believe na believe na believe na believe na believe sa Diyos? When you are believe na believe na believe na believe na believe kay Lord, you begin to hear the sound of a heavy rain. Taas dito yung you carry the heart. I hear the sound of the heavy rain. Taas yung kamay, ha? Yung mga nagtatrabaho pa lang nagsisimula, sabi mo, may paparating na rumaragas ang pagpapala sa akin. Taas yung kamay yung naghahanda sa rumaragas ang pagpapala. Thank you, Jesus. Now, tingnan niyo po ito. Let's go. You receive the promise. Sa verse 42, nag-pray siya. Now, what kind of prayer? Napansin ko sa mga sa atin. You know how I learned prayer? The first time, of course, I'm a pastor siguro po nagpastor na ako ng mga 4 or 5 or 6 years. Then I was invited to go to Korea. When I visit Korea, doon ko lang naintindihan ng prayer. Yung mga Koreano, lagi nilang binabrag, lalo na yung mga pastor, ang nation ng Korea, nakabangon sa sumpa ng kahirapan because the Christians in Korea, they begin to pray. But the kind of prayer that they have is totally different from the kinds of prayer that we have here in the Philippines. Sa kanila, meron silang tinatawag na intensified prayer. Dito, si Elijah, nag-demonstrate siya ng intensified prayer. Tayo, pag nag-pray tayo, di ba cute pa? Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Lord, meron po akong pangangailangan. Well, nag-visit po ako sa Korea, ibang klase sila mag-pray. Sa Korea, compare sa America, sa Pilipinas, dito kasi walang winter. Sa kanila may winter. Nung panahon na sila ay under ng persecution ng Japanese army, pinapatay ang mga Christian doon. So the Christians in Korea are highly persecuted by the Japanese Imperial Army. The pastors need to pray early in the morning doon po sa mga caves, sa mga bundok. And there was one pastor nakita na nananalangin doon sa puno, nakahawak. And while he is praying with intensity, nagpe-pray po doon, sumisigaw. Alam niyo sa Korea, pumunta ako sa church nila, grabe, pag nag-pray sila, madaling araw, meron sila tinatawag na dawn prayer meeting. Pag sila nag-pray, hindi yung tipo sa atin, yumuko tayo lahat, tayo manalangin. May background pa music. Tapos, oh, Panginoon, marami pong salamat. Sa kanila, walang background music. Lahat sila pag nag-pray, habuji. Napatingin ako, ang ingay mag-pray. Sabi sa akin ng pastor, yan ang natutunan namin ng panahon nung pinapatay kami ng mga Hapon. Hanggang ngayon, dala namin yung prayer na yun. Ang ingay nila. Alam niyo po, pag hindi sila pinigil, hindi titigil. Kaya sila ang prayer nila 24 hours sa mga churches. So meron silang kalembang na maliit. Pag kumalembang, ting, yung bigla tatahimik. Sasabihin na naman ng pastor, ipanalangin natin ang ating simbahan. Iingay na naman yung grabe. At pagka yung pastor sabi, nakapag-pray na, teng. Oh, let us pray for the world. Alam nyo na, doon ako, first time ko, grabe, na-shock ako. Sabi ko, Lord, ganito sila mag-pray. Kaya pala sila pinakinggan. During that time, ang Korea po, second, powerful economically, nung time na yan. Sabi ko, grabe. Halos matalo nila ang Japan. Lumabas na yung Samsung, yung Kia, yung Hyundai. Yung LG, naglabasan na bigla yan. Alam nyo, yun po yung peak ng kanilang prayer life. Maniwala po kayo. So go back to that one pastor who pray. Pinakita po kasi, meron ako nakita doon isang monumento that the whole Korea was inspired but this pastor died praying. Nasa gitna po ng around 4 feet of snow. Lumubog yung katawan niya doon, bumaba sa lupa, natunaw ng bilog, nasa gitna siya ng puno, sa kakapray niya, natutunaw ang yelo. Subukan mo mag-pray sa gitna ng yelo, kung ano mangyari sa'yo, baka mamatay ka. Ito iba. Sa sobrang intensity ng prayer niya, yung talagang gigil na gigil, natunaw yung yelo, nainitan ng kanyang
Intensified prayer. True story po to. Kahit basahin niyo po sa history ng prayer ng Uriah. At ito pa matindi. Araw-araw siya nagpe-pray doon. Araw-araw. Araw-araw. Hindi tumitigil. Pinagpe-pray niya lang, Lord, tulungan mo po kaming mga Koreano. Ibangon mo muli ang aming bayan. Until one day, yung punong pinagpe-pray niya, sa sobrang hawak niya, Panginoon, nabunot. Di ba? It's crazy. Ha? Nabunot. Kaya po, doon mismo sa lugar na yon, naglagay sila doon ng isang ribulto ng pastor na nagpe-pray na nabunot na puno. Sa sobrang. Alam niyo, nung nabasa ko po ito, sabi ko, Lord, wala pala akong ka-intensity. Kailan kayo nag-pray ng ganyan, ha? Yung, at least, naglawa man lang ng tubig dahil tumulo yung luha mo. Meron kayo na. Tayo, pag nag-pray, Panginoon, sabi ko, mas marami tulo dito sa bibig kaysa sa luha. Ha? Morning prayer. Pag uwi ko sa Pilipinas, niyaya ko kagad yung mga tao, manalangin tayo. Sumama sa akin, konti lang kami, siguro baka mga 10-15. Nagpe-pray kami, nakaload kami, let's pray intense, Lord. Grabe, intensified ako, yung mga kasama ko. May kasama tayo isang Chinese na nagpe-pray. Nakita ko, gano'n na gano'n. Nakita ko, ang dami ng tubig. Sinilip ko, hindi pala sa mata, dito lumalabas sa labi. Yung pala, tulog. Wala pong intensity. Sino sa inyo meron ng intensity? Nakita ko, when you believe on God's promise, you can now pray. But dito, it's not just an ordinary prayer. Pero meron tong tinatawag na bending down to the ground and then he put his face between his knees. Tayo pwede tayo nakapray, nakaupo, nakatayo. Pero pare, pag nakabend na ang knees mo, nakasubsob na yung mukha mo, iba ng usapan yan. Are you listening? So I encourage everyone, prayer comes from God's promises. You hear the sound, and it encourages us to pray intensely. Now, tingnan niyo po ito. Buwan natin ang verse 43. Okay? Sa verse, go and look toward the sea, and he told his servant, and he went up and looked. And then he said, there is nothing. Say that word, there is nothing. Ito yung isang nakita kong problem sa prayer natin. Now look, he heard the sound, he heard the promise, and God is about to do something, alam niya. Pero nagpe-pray siya, nung ine-expect niya na may answer sa prayer niya, kung may ulan, ang sagot ng servant, there is nothing. Diyan na tayo nagkakapray. Have you ever experienced praying and you are looking for an answer and the answer you receive is, there is nothing. Ano gagawin mo? Tingnan nyo, ha? Because this is the attitude of our faith. This is the attitude, either because when your faith is rising, I tell you, when your faith is rising, there will be patience on your part. I believe that. When the faith is rising, you will wait patiently, you will persevere, mananatili kang nananalangin. Kaya lang, ang problema nga, when there is nothing, in-expect mo may something will happen, pero sa lungat, nothing is happening, usually you give up. Sometimes you stop praying. Now, sabi ng Bible, go and look toward the sea, told his servant, and he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, go back. Ilang beses? Nagpe-pray, Panginoon, salamat sa paparating na ulan. Nadidinig ko na, Lord, in Jesus' name. Amen. Meron na ba? Tingnan mo ako, meron na. Wala. Lord, salamat, Panginoon. Naniniwala ko, nadidinig ko, Panginoon. Tingnan mo nga. Wala. Panginoon, alam sabi ng Bible, siguro yung servant, hindi, napansin ko, hindi siya napapagod. No. Malamang kung tayo, servant, pagod na tayo, dalawa. Sir, sobra na to, pangatlo na ho ito, tama na. Sumuko na ho. Talagang wala. Ano ba ang kulit-kulit nyo? Sige, isa pa. Sir, pang-apat na to, ha? Pang-apat na to. Sir, 4 na ho. Sige. Meron? Wala nga. Tama na, sir. Pray ulit siya. Sige, punta mo ulit. Sir, 4 na beses na. Ibig sabihin, 5 pa ako. Sige na, 5. Pumunta ka. Sir, sabi ko sa iyo, confirm. Ano yun? Wala. Ha? Wala, sir.
Panginoon, sino gagawa ng ganon? Lord, tulungan mo pong gumaling ang nanay ko. Sabi ng doktor, nako, malignant na lalo ngayon. Ha? Lord, sabi mo, tutulungan mo ako. Wala. Lord, kailan kaya ako asenso? Wala. Would you still pray? Yeah, siguro baka, sino sa inyo kaya mo hanggang 2? O siguro 3, but not 7 times. O kaya siguro 5 beses. Then you give up. Eto, last na to, Lord, sobra ka na. Hirap na ako, pang-6 na to. Wala pa rin. Pare, 1 is enough, 2 is too much. 3 is ridiculous. 4 is, nako, sobra na talaga, ayoko na. Ang problem sa atin, we easily give up. Especially pang-5 na, pang-6 na. Sino sa inyo hanggang ngayon nananalangin pa rin? Wala pa rin. Pastor, ako pang-14 na yan. Buti nga si Elijah, 7. Ako 14 times na eh. Ha? Sino sa inyo lagpas na ninyo ang 7? And the answer is, there's nothing. There's nothing there. Sabi nung, there's nothing there. 7 times Elijah said, go back. Sino sa inyo willing may attitude ng go back to prayers? Go back to prayers. Go back. Go back and find out what's happening. Now, pagdating po ng verse 44, ito yung nangyari. The 7th time the serpent reported, sabi niya, a cloud as small as man's hand is rising from the sea. Wala. 7 beses, wala. 6, wala. 7, wala. Pagbalik niya, wala. Hindi nasagot, wala. Meron, maliit. Hindi niya sinabing, meron ng ulan. Nagsisimula sa maliit. No, wala. Meron. Small cloud, as small as man's hand, is rising from the sea. E di parang sinabi niyang, meron ba namang ulan na ganito kalaki? Sabi mo sa katabi mo, at least, meron nang nakikita. Alam niyo ba na malaki pinagkaiba ng wala sa kaunti? Yung wala yun eh. Pero yung kaunti, meron na yon. Tama po ba? Sino sa inyo sensitive na may maliliit ng ginagawa ang Panginoon? Grabe. Ha? Sino sa inyo dalaga? Lord, wala atang nanliligaw sa akin. May gumiti sa'yo. Uy, ito na yung small clouds ko. Hallelujah. Ha? Sino sa inyo yung gano'n? Lord, salamat sa small clouds. May ngumingiti na sa akin. Malapit na ang heavy rain. Di ba? Tama. Kung binata ka, wala man lang sa'yo nagkakagustong dalaga. Tad-tad ka na ng busted 7 times. Di ba? Kaya mo pa rin bang maniwala na, uy, hallelujah, si sister? Sister, pwede bang sabay tayo mag-lunch? Oo, pwede. Hallelujah. Lord, ito na yung aking small clouds. Dumadating na, Panginoon, di ba? Sino sa inyo nag-aaral at hallelujah, yayaman ka, nag-aaral ka pa lang, Lord, ang layo pa dito. First year pa lang ako. Di ba? Sino sa inyo kahit first year ka pa lang, yan na yung little clouds mo. Ha? Sino sa inyo nagtatrabaho, yayaman ka, pero sweldo mo 15,000. Paano ko yayaman dito? Little clouds mo yan. That's the small clouds that you have. Kaya lang, bihira yung may small clouds mentality. Kasi sa atin, we think that small cloud is equivalent to nothing. Without knowing that God is beginning something out of your small beginning. Yun, dun marami pong natatalong mga Christian. And because you have that kind of attitude, you easily give up. So what happened? The 7th time the servant reported, a cloud of as small as man's hand is rising from the sea. Ibig sabihin, ganito, pag tayo nananalangin, huwag ka lang makita yung wala 7 times. Dapat, as you wait, as you unleash your faith is waiting patiently. You are able to see the small cloud. Remember, small is different from nothing. Your faith should persevere. And when your faith begin to persevere, you begin to see the small clouds, mga kapatid. Eto sabi ni Elijah, when the small cloud appear, eto sabi niya, go and tell Ahab,
hitch up your chariot, go down before the rain stops you. Grabe, wala pang ang ulan, sinabihan agad, dalihan nyo, dadating na yung ulan, tumakbo na kayo. Wala namang ulan, small clouds lang. Yun, kasi po, yung small thing na yun, wala na. Para kay Elijah, ulan na yun, sigurado na to. Sino rin siya naniwala, nag-aaral kayo, be-bless ka, sabi mo, sigurado na to. Sino sa inyo nagtatrabaho ngayon, sabi mo, sigurado na to. Sino sa inyo may maliit na business, sigurado na to. Ano sabi niya? Ahab, sabihin mo sa kanya, bilisan mo. Tumanda na kayo. Kasi po, dito mo makita, yung prayer without action, baliwala. Ito yung prayer with faith, parang ganito. If you believe there is a coming rain, where is your umbrella? Hoy, may ulan. Talaga? Nananampalataya. Wala pa na. Basta naniniwala ko may ulan. Tingin na, paano ka nanampalataya? Tingnan mo ha. Alis na ako, brother. Ba't ka nakapayong? Uulan nga eh. Pero when you talk to people and said may uulan pero wala ka dalang payong, your action is not speaking about your faith. Your action does not declare what you believe. So si Elijah, ang sabi niya, meron na bang small clouds? Meron na, sir. Sabi niya, sabihin mo kay Ahab, sige na, tapusin niya ng kumain, umalis na kayo habang maaga. Dalian mo, sabihin mo. Kasi baka abutan pa siya ng malakas na ulan. Wala namang ulan. Small clouds. Yeah, because faith believes. Faith believes. Sabihin mo sa kanila mo, faith believes. Diba? When you pray, you need to believe that it will happen. So, madali mong malaman kapag nag-aaka. Sino rin sa inyo lalo ka nagsisipag sa trabaho? Kasi alam mo, puro ka action. Kasi naniniwala ka, hindi ka mananatiling mahirap. Ha? Ito, maganda to eh. Totoo bang gusto niyong yumaman? Pero hindi ka nagtatanim. Anuhin mo? Pagdating sa tithes, tamad ka. Pagdating sa faith, sa tithes, hindi ka na. Alam niyo, dito ako nalulungkot. Pag ikaw mahirap, lalo ka magbigay. Pag ikaw naghihirap, lalo ka maging matapat sa Diyos. Alam mo yung tithes and offering, diyan po ang pagpapakita na ang Diyos ang tanging inaasahan mo. When you give your tithes and offering, you really trust God. Hindi ko pwedeng ihiwala yung pagbibigay sa mga taong umaasang yumaman. Paano ka yayaman? Paano ka asenso? When you disobey God's principle of giving, you live far away from truth. Alam nyo, habang bata kayo, gusto ko mag-pray kayo. Naranasan ko kasi. Naranasan ko po, wala akong sweldo. Whatever I have on that week, I have to pay the tithe. After 27 years, I know I'm reaping what I have planted 27 years ago. I keep on planting, I keep on faithful sa tithes ko. Because that is my action. Kung gusto kong lumaki yung small clouds na yon, ipakita ko sa Diyos yung aking action. And some of us today, we want to become part of the first 1,000 multi-millionaires at Doulos for Christ. Pero ang susi mo dyan is how do you develop your faith through tithes and giving. Yan ang susi, yan ang magbubukas. And I tell you, I'm sorry, huwag kayong magagalit sa akin. Kung hindi ka faithful sa tithes, huwag mo ipagpilitan. There will be no doors open for you. Because being faithful to tithes and offering, basahin niyo po sa Malakay 3:10, yun po yung susi. Paano niya sinasawa yung salot sa trabaho mo, yung salot sa negosyo mo, yung siya ang sumasaway nun. Now, if you don't give your tithes and offering, you give the reason Satan to destroy your business and to destroy your job. Why that I tell you that every time you faithfully obey, kasi yung obedience yun ang action ng faith natin eh. No? Yung ikaw nagbibigay ng tithes faithfully, act mo yun, action mo yun. Pero pag hindi mo yung ginagawa, wala akong pangako sa'yo dyan ha. Yung sinasabi kong umaasenso dito, yung yayaman sa dulos, yung mga faithful sa salita ng Diyos. Pero kung hindi ka faithful, I'm sorry, hindi ka kasama doon. Baka naman magalit ka sa akin one day, Pastor, ba't ako nagpe-pray? Hindi naman ako. Kasi ang itatanong ko sa'yo, titignan ko yung record mo sa church hindi ka naman pala nagbibigay ng tithes Ba't ano pa inaasahan mo sa Diyos? Pag sinabi ni Lord, ang blessing na doon sa tithing, maniwala. Sino ito naniniwala sa Bible? Taas yung kamay. Hindi selective yung talagang buong word. Nasa Bible ba ang tithes and offering? Say aloud, amen. Now, if you don't follow that, wala akong may papangako sa iyo.
The only promise that I have for you is that for you, when you begin to obey God's word. Elijah does not believe God. Wala pa yung ulan, nag-act na siya. Tumakbo na kayo, paparating na ang ulan. Ano nangyari pagdating ng verse ano kanina? Verse 45. Meanwhile, ang sabi po dito, the sky grew black with clouds. Ito yung habang nag-act sila, tumatakbo na sila. The wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. Ano po ibig sabihin yan? Nung si Elijah sinabi, tumakbo na kayo, tumakbo sila Jezreel. Pero habang sila tumatakbo, ito yung nangyayari. The sky grew black with clouds and the wind rose. Heavy rain started falling. Kung hindi sila naniwala si Elijah, kung hindi sumunod sila Ahab, alam niyo yung man of God, lahat ng sinabi niya nangyari. Because kami mga pastor, hindi kami dapat mag-preach outside the Bible. Pag sinabi ko po sa inyo, ito yung prinsipyo sa Bible, yun po yun. Tingnan nyo to bago ako magwakas. 4 na bagay. Kapatid, lagay mo nga yung 4 na nangyari dito. Una, the sound of faith, okay? Yung sound of faith, yung promise ni Lord dapat sa atin. Number 2, we have to turn the promises of God into intensified prayer. Kapag meron kang promise kay Lord, pangalawa, meron ka dapat intensified prayer. Pangatlo, expect even though nothing is there. Mag-expect ka kahit wala pang nangyayari. Mag-expect ka. Pangapat, mag-persevere ka sa prayer tuloy-tuloy. And then, number 5, we need to act in faith. Iyan po ang aking natutunan sa umagang ito na gusto kong ibahagi sa inyo. One day, makikita nyo po, the sky grew black. Are you listening? The wind blows and the heavy rain was poured out. Ganyan po yung nangyari because Elijah heard the sound, he prayed, and then he act. Then God moves and show the power of prayer. Sino po naniniwala dito? Makakaahon tayo sa kahirapan. When it seems there's nothing happening, we keep on praying. Sabi mo sa katabi mo, persevere in prayer. Sabi mo sa katabi mo, keep on believing. Never go tired of doing what is right according to the Bible. Tama po ba? Pwede ba tumayo tayo lahat? Bago ako magwakas, sa umaga pong ito, kung kayo po ay first timer, I encourage you to really pray. Lahat po ng narito. Ulitin ko, para lumago ang pangako ng Diyos sa buhay natin, there is no place like reading the Bible, hearing the Word of God to increase our faith. Bago po ako mag-close, gusto ko pong itanong sa inyo lahat, kayo ba naniniwala pa rin sa prayer? Sino rito yung medyo i-intensified mo na unti-unti ang prayer? Taas yung kamay, ha? Sino rito yung you are almost giving up about your prayers? Yung problem mo mabigat, you almost give up. Pero instead of giving up, lalo mong titindihan ng prayer. Taas yung kamay, Pastor, lalo kong titindihan yung prayer. At higit sa lahat, habang nananalangin ka sa pinapanalangin mong items, habay gumawa ka, do something about it. Like for them, sabi ko nga, Lord, nung ako'y nagsisimulang magpastor, walang sweldo, wala talagang pera. Ang paniwala ko lang yung vision, lalaganap. Yun lang ang paniwala ko. Pero alam nyo, nag-pray ako. Sinamahan ko po ng faithfulness sa tithes. Tuwing January, pagdating po ng January, ipunin ko po yung pera ko, tawag ko doon yung first fruit. Pagdating ng month of February, binibigay ko na yung first fruit ko. Kapatid, maniwala ka. Doon ko nakita yung blow ng blessing sa life ko. Because yung tinanim kong tithes and offering, ngayon po, inaani ko na. Mga kapatid, sana wag naman tayong walang tinanim, umaasa ng ani. Wag. Maling mindset yun. I pray that you would act in obedience, then you can expect from God. Parang pag nagtanim ka, hindi man mabilis yan, tumubo, pero may tutubo. Pag nagtanim ka, hindi man yan mabilis tumubo, pero tiyak, lalago. And then finally, the waiting is over, blessing will flow in your life. Sino rito nag-expect, mataas yung expectation mo, paparating na yung rumaragasang pagpapala sa buhay natin. No? Mamaya kakantayin natin yung rain down na yon para sa ganoon umasa tayo. Amen. Tapos yung inyong mga kamay sa Panginoon.
Let us raise up ours. Lord, salamat na sa umagang ito. We will not give up, Lord, on praying for whatever needs that we have. Lord, it could be needs sa aming family because may sakit at karamdaman ng aming mga magulang. Or any members of our family, Lord, we still waiting on you. We still believing on healing, Lord, in Jesus' name. Lord, there are people who are in this place right now na nais magkaroon ng financial breakthrough in their job and even in their business. Today, God, we stood strong under your promise, Lord, believing that every promise of God will happen. Hallelujah. And Lord, sa umagang ito, we also believe, God, there is power in planting the seeds of tithes and offering, because we believe as we plant the seeds, Lord, something will happen. At higit sa lahat, Ama, pinapadalain ko yung mga hanap buhay, pag-aaral, negosyo, at kanilang trabaho. Sa umagang ito, Lord, palagawin mo, pagyamanin mo, sapagkat ang iyong mga anak ay umaasa sa iyo, Panginoon. Nananampalataya kami, our life will never be the same again. At higit sa lahat, Ama, bigyan mo kami ng persevering heart. Turuan mo pa kayong manalangin with intensity, Lord. Manalangin na nag-i-expect, Panginoon. Manalangin na nananampalataya sa iyong mga pangako. At higit sa lahat, gumagawa, nag-aak habang kami nananampalataya. Salamat sa umagang ito. Ikaw ang kumatagpo ng mga pangangailangan ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.